Sa loob lamang ng maikling 12 oras sa pamamagitan lamang ng pagkain ng mga tamang bagay, maibabalik ng ating mga nakatatandang kaibigan ang lakas ng kanilang mga binti. Maaring isipin ninyo na ito ay isang pagyayabang ngunit mangyaring ipagpatuloy ang panonood. Ito ay hindi isang eksaherasyon kundi isang resulta na may tunay na siyentipikong basehan. Alam nyo ba, isang malupit na katotohanan ay hanggang 99% ng mga nakatatanda ay hindi talaga malinaw kung bakit humihina ang kanilang mga binti sa bawat araw na lumilipas, lalo na sa sandaling pagbangon sa umaga. Hindi ba't palaging nararamdaman na ang dalawang binti ay parang may pabigat na libu-libong kilo, mabigat at walang lakas? Ito ay hindi inyong imahinasyon at hindi rin ito nangangahulugan na dapat ganito na lang dahil kayo ay tumatanda na. Sinasabi sa atin ng siyensya na kahit wala kang sakit, kapag lumampas ka na sa edad na 60, ang iyong kalamnan ay maaaring nababawasan ng 3% bawat taon. Ito ay isang dahan-dahang paghina na hindi mo namamalayan. Sa simula hanggang sa isang araw ay bigla mong matuklasan na hinihingal ka na sa pag-akyat ng hagdanan o kailangan mo munang sumuporta gamit ang kamay para makatayo mula sa sofa. Ngunit isang revolusyonaryong bagong tuklas ang nagsasabi sa atin ng isang nakakagulat na katotohanan: ang iyong katawan ay parang isang sopistikadong makina. Hanggat bibigyan mo ito ng tamang panggatong, lubos mong maaaring muling paandarin ang makina na responsable sa pag-aayos at muling pagtatayo ng kalamnan sa loob lamang ng maikling 12 oras. Ito ay napatunayan na sa maraming nakatatanda at ang mga resulta ay sapat na upang ilarawan bilang nakakagulat. Ang susi ay nasa kaalaman kung ano ang dapat kainin. Sa episode na ito ng Gabay sa Kalusugan, eksklusibo naming ibubunyag ang 8 mabisang sangkap sa pagkain na napatunayan na mga nangungunang pananaliksik at siyensya na makakatulong sa iyong muling itayo ang lakas ng iyong binti sa loob ng 12 oras. Iranggo natin ang 8 pagkaing ito ayon sa tindi ng kanilang epekto mula sa ika-8 hanggang sa unang pwesto. Magugulat kang malaman, lalo na ang nasa ika-3 pwesto, na ang epekto nito ay mas mahusay pa kaysa sa maraming mahal na health supplement na nagkakahalaga ng libu-libong piso sa merkado. May mga pag-aaral na natuklasan na ang pagkain ng kaunti nito araw-araw ay maaring magpataas ng lakas ng ibabang bahagi ng katawan ng higit sa 36% sa loob lamang ng isang araw. Ngunit sa kasamaang palad, halos walang nakakaalam ng sikretong ito. Bago tayo magsimula, kung nagmamalasakit ka sa iyong kalusugan, mangyaring mag-subscribe muna at i-on ang notifikasyon dahil dito sa Gabay sa Kalusugan tinatalakay natin ang mga katotohanang ayaw pag-usapan ng iba. Nais ko ring malaman kung handa kang sumama sa akin. Kung pinapanood mo ang video na ito at nakakaramdam ka ng parehong sitwasyon, mangyaring i-type ang 1 sa comment section. Kung hindi naman, i-type ang 0. Kung ikaw ay dumaranas din ng katulad na karamdaman, mangyaring mag-iwan ng komento sa comment section at sisikapin kong sagutin ang iyong mga tanong. Sige, simulan na natin sa ika-8 pwesto sa ating listahan. Ito ang simula ng lahat ng pagpapanumbalik ng lakas. Bagamat hindi ito ang pinakamalakas, ito ay napakahalaga. Ika-8 pwesto, buto ng kalabasa. Hindi ninyo aakalain na ang nasa ika-8 pwesto sa listahan ay ang maliit na bagay na ito na madalas nating makita kapag kumakain tayo ng buto ng kalabasa. Ang buto ng kalabasa, ang bisa nito sa mabilis na pagpapanumbalik ng lakas ng binti, ay madalas na napapabayaan ng lahat. Ang dahilan kung bakit napakabisa ng buto ng kalabasa ay dahil naglalaman ito ng napakaraming magnesium. Ano itong magnesium? Maaari ninyo itong isipin bilang isang mahusay na pampadulas para sa ating mga kalamnan. Sa tuwing ang ating kalamnan ay umuurong at nagre-relax, kailangan nito ang pampadulas na ito para tumulong. Kung kulang nito ang katawan, magkakaroon ng problema sa komunikasyon sa pagitan ng kalamnan at nerbiyos at madaling pulikatin ang tao, makaramdam ng pagod at parang mabigat ang mga paa kapag naglalakad at hindi sumusunod sa utos. May isang dayuhang pag-aaral na natuklasan na sa mga tito at tita na nasa edad 60 pataas, ang mga may sapat na pampadulas sa katawan ay mas magaan ang pakiramdam sa paglalakad at hindi madaling mapagod ang mga binti, habang ang mga kulang sa pampadulas ay
halos doble ang nararamdamang pagod kumpara sa kanila. Kaya tingnan ninyo ang pagkain ng isang maliit na dakot araw-araw, mga 2 kutsara ay sapat na upang punan ang mahalagang pampadulas na ito sa katawan. Sa loob ng ilang oras makakatulong itong mag-relax sa iyong mga kalamnan at simulan ang self-repair. Paano ito kainin sa pinakamahusay na paraan upang mabawasan ang phytic acid sa buto ng kalabasa at mapataas ang paggamit ng katawan sa mga mineral at pinakamahusay na ibabad ito sa tubig sa gabi bago kainin at kainin kinabukasan para sa pinakamagandang epekto. Maaari mong idagdag ang ibinabad na buto ng kalabasa sa iyong soy milk o gatas sa umaga o iwiwisik ito sa oatmeal. Tandaan, siguraduhin bumili ng walang asin na plain na buto ng kalabasa. Ang simpleng paraan na ito ay mabilis na makapagpapagaan sa pakiramdam ng paninigas ng iyong mga binti na may epektong higit pa sa iyong inaasahan. Ika. 7 Pwesto Tart Cherry Juice. Huwag ninyong maliitin ito. Hindi lamang ito masarap, ito rin ang sikretong sandata para sa paggaling ng iyong kalamnan. Ang galing nito ay dahil naglalaman ito ng isang kayamanan na tinatawag na anthocyanin. Ang kayamanang ito ay may 3 malalaking kakayahan. Una, malakas itong tumutulong sa katawan na patayin ang apoy, binabawasan ang mga masasamang bagay na nagdudulot ng sakit sa ating mga kasukasuan at kalamnan. Pangalawa, pinapabilis nito ang daloy ng dugo. Pangatlo at pinakamahalaga, mabilis nitong tinutulungan na linisin ang basura sa ating mga binti pagkatapos ng ehersisyo. Sa isang napakahigpit na siyentipikong eksperimento, pinaglakad at pinag-akyat ng hagdanan ng mga siyentista ang isang grupo na mga nakatatanda at pagkatapos ay pinainom sila ng tart cherry juice 2 beses sa isang araw. Ano ang resulta? Naramdaman ng mga taong ito na ang sakit ng kanilang kalamnan ay biglang nabawasan ng halos 1/4 at ang lakas sa kanilang mga binti ay kitang-kita ring tumaas. Ang mas kamangha-mangha pa ay napakabilis ng epekto nito. Karaniwang mararamdaman ito sa loob ng 8 hanggang 12 oras pagkatapos inumin. Kung madalas mong maramdaman na masikip o namamaga ang iyong mga binti o madaling pulikatin, kung gayon ang bagay na ito ay napakabagay para sa iyo. Tandaan, ang pag-inom ng juice ay mas epektibo kaysa sa direktang pagkain ng cherry dahil ang juice ay concentrated. Ang isang maliit na baso ay maaaring maglaman ng katumbas ng daan-daang gramo ng mga benepisyo ng cherry. Paano ito inumin sa pinakamahusay na paraan? Kapag bumibili, siguraduhin tingnang mabuti at piliin ang mga bote na may nakasulat na 100% pure tart cherry juice na walang idinagdag na asukal. Iminumungkahi na uminom ng isang maliit na baso, mga 180 hanggang 240 ml pagkatapos ng aktibidad o bago matulog sa gabi. Kung sa tingin mo ay masyadong maasim, maaari kang magdagdag ng kaunting tubig. Sa ganitong simpleng pagbabago, malamang na sa paggising mo kinabukasan ay mararamdaman mong mas malakas ka ng tumayo, maglakad at umakyat ng hagdanan at hindi na gaanong naninigas ang iyong mga binti. 6 Pwesto, lutong espinaka, spinach. Ang 6 na pwesto ay isa sa mga pinakakaraniwang gulay sa ating hapagkainan, ang espinaka. Bagamat karaniwan sa usapin ng pagpapanumbalik ng lakas ng binti, ito ay isang lubos na minamaliit na yaman ng nutrisyon. Ang galing ng espinaka ay dahil sa taglay nitong masaganang nitrate. Kapag nakain na ang nitrate na ito ay nagiging isang traffic commander na ang pangalan ay nitric oxide. Ang commander na ito ay mag-uutos sa lahat ng iyong mga daluyan ng dugo, lalo na sa iyong mga binti na palaparin ng kaunti ang daan para mas mabilis tumakbo ang mga sasakyan. Kapag lumapad na ang daan, ang masustansiyang dugo ay mabilis na dadaloy patungo sa mga kalamnan ng iyong binti, dala ang sapat na oxygen at sustansya. Sa ganitong paraan, mas mabilis gumaling ang iyong mga kalamnan at bumubuti ang koordinasyon, kaya natural na hindi ka madaling mapagod sa paglalakad. Dito kailangan nating bigyang diin na dapat itong lutong espinaka dahil ang hilaw na espinaka ay mayroong isang bagay na tinatawag na oxalate na umahadlang sa ating pagsipsip ng nutrisyon. Pagkatapos itong lutuin, ang nakakagambalang bagay na ito
ay nababawasan ng malaki kaya't mas masisipsip ng ating katawan ang mga benepisyo. May mga pag-aaral na natuklasan na matapos kumain ng isang serving ng lutong espinaka, ang mga nakatatanda na 75 taong gulang pataas, sa loob lamang ng 12 oras nagkaroon ng kapansin-pansing pagbuti sa bilis ng kanilang paglalakad at tibay ng binti. Paano ito kainin sa pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang nutrisyon? Pinakamahusay na igisa ito ng mabilis sa kaunting mantika na may bawang o steam. Iwasang pakuluan ito sa kumukulong tubig ng matagal dahil mawawala sa tubig ang mga sustansya. Maaari mong kainin ang lutong espinaka bilang side dish o idagdag ito sa sopas, lugaw o itlog. Kung sa kaunting paglalakad lang ay nararamdaman mo nang mabigat at masakit ang iyong mga binti, subukang magdagdag ng lutong espinaka sa bawat pagkain. Posibleng sa loob ng isang araw ay maramdaman mong unti-unting bumabalik ang lakas sa iyong mga binti. Ika, 5 pwesto lentejas, lentils. Susunod ang ika-5 pwesto ay isang pagkaing mukhang simple at hindi kapansin-pansin ang lentejas. Bagamat hindi ito mahal, ang mga benepisyong hatid nito sa iyong mga binti ay tunay na kapaki-pakinabang. Sa loob ng maliit na butil na ito ay may 3 kayamanan. Una, enerhiya na nagbibigay sa iyo ng lakas sa loob ng ilang oras at hindi ka magugutom. Pangalawa, magandang protina na siyang mga materyales sa pagtatayo para sa pag-aayos ng iyong mga kalamnan. Pangatlo, iba't ibang maliliit na bahagi tulad ng iron at magnesium na nagpapahusay sa paggana ng iyong mga kalamnan. Ang pinakamahalaga ay ang enerhiya nito ay dahan-dahang inilalabas kaya hindi biglang tataas at bababa ang iyong blood sugar na parang roller coaster. Ito ay napakahalaga para sa ating mga nakatatanda dahil kapag hindi matatag ang blood sugar, madaling manghina at mangalay ang mga binti. Natuklasan sa isang pag-aaral na ang mga nakatatandang kumakain ng isang mangkok ng lentehas araw-araw pagkatapos ng 2 linggo ay may 22% na mas mataas na tibay ng binti kumpara sa mga kumakain ng puting kanin at tinapay. Mas matatag ang kanilang pagkakatayo at mas mabilis ang reaksyon ng kanilang mga kalamnan. Ang mas malalim na sikreto ay ang lentehas ay mayroong isang switch na naguutos sa mga kalamnan. Kapag binuksan ang switch na ito, para mo na rin sinabihan ang iyong mga kalamnan na oras na para magtrabaho, ayusin ninyo ang inyong sarili para maging mas matibay. Paano ito kainin sa pinakamahusay na paraan? Lutuin ang lentehas kasama ng kaunting turmeric powder at bawang hanggang sa maging isang malambot at malapot na sopas na napakadaling ma-absorb. Huwag bumili ng dilatang lentehas dahil masyadong maraming asin iyon. Ang pag-inom ng isang mangkok nito sa tanghalian o hapunan ay maaaring magdulot ng pakiramdam na mas matatag at mas malakas ang iyong mga paa at binti kinaumagahan. Ika, 4 pwesto salmon. Ang ika-4 na pwesto ay ang salmon. Hindi lamang ito mabuti para sa puso. Para sa mga nakatatanda, ito ay parang isang pulang makina para sa pag-aayos ng kalamnan. Ang galing ng salmon ay dahil mayroon tong 3 magkakasamang puwersa na nagsisilbi sa iyo. Una, magandang kalidad na protina para sa pag-aayos ng kalamnan. Pangalawa, vitamin D na tumutulong sa iyo na ikulong ang calcium na iyong kinakain sa mga buto at kalamnan. Pangatlo at ang pinakamalakas ay ang mabuting langis na tinatawag na omega-3. Para saan ang mabuting langis na ito? Espesyal itong responsable sa pag-apula ng apoy o pamamaga. Habang tayo ay tumatanda, laging mayroong mga hindi nakikita mumunting pamamaga sa ating mga kasukasuan at kalamnan na nagdudulot ng paninigas at pananakit. Ang omega-3 na mabuting langis na ito ay direktang pumupunta sa mga lugar na iyon upang apulahin ang apoy. Natuklasan sa isang pag-aaral na ang mga tita na kumakain ng salmon 3 beses sa isang linggo pagkatapos lamang ng 10 araw ay tumaas ang lakas ng kanilang mga binti ng halos 1 kapat. Hindi na sila gaanong naninigas kapag tumatayo at mas magaan na ang kanilang pakiramdam sa paglalakad. Paano ito kainin sa pinakamahusay na paraan?
Pinakamahusay na bumili ng wild caught na deep sea salmon dahil mas mataas ang nilalaman nitong mabuting langis. Kung mas simple ang pagluluto, mas mabuti. Ihurno ito sa oven o bahagyang iprito sa kawali, lagyan ng kaunting katas ng lemon at budburan ng herbs. Huwag gumamit ng matatamis na sarsa o iprito ito ng lubog sa mantika. Ang pagkain ng isang piraso na kasing laki ng palad sa hapunan ay maaaring magpabawas sa pananakit ng iyong mga binte at magbigay ng mas maraming lakas sa susunod na hapon. Ika, tres puesto quinoa. Ngayon ay dumating na tayo sa pinakahihintay na ikatlong pwesto. Ang pagkain ito, nangangahas akong sabihin na 90% ng mga tao ay mali ang pagkain o hindi pa talaga nakakain ito. Para sa mga nakatatandang nais magkaroon ng malakas na paa nang hindi kailangang kumain ng maraming karne araw-araw, ito ang ginto ng kalamnan mula sa mundo ng halaman, ang quinoa. Ang pinakakagilagilalas na bagay tungkol sa quinoa ay ito ay isang kumpletong protina mula sa halaman. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, upang lumakas at maging matibay ang ating mga kalamnan, kailangan natin ng siyam na magkakaibang uri ng ladrillo amino acids at hindi maaaring kulang ng kahit isa. Karamihan sa mga halaman tulad ng kanin at noodles ay kulang ng isa o dalawang uri ng ladrillo, kaya kailangan silang pagsamahin sa iba para makumpleto. Ngunit ang quinoa sa isang kainan lang ay ibinibigay na sa iyo ang lahat ng siyam na ladrillo na ito. Ang pagkain nito ay katumbas ng pagbibigay sa iyong mga kalamnan ng isang kumpletong set na materyales sa pagtatayo, kaya't natural na mas mabilis ang pag-aayos at paglaki. Hindi lang iyon, mayaman din ito sa magnesium at potassium, mga magagandang bagay na nagpapalakas sa iyo at tumutulong na magpadala ng mas maraming masustansiyang dugo sa iyong mga binti. Natuklasan sa isang pag-aaral na ang pagpapalit ng puting kanin sa quinoa sa loob lamang ng isang araw ay nagpabawas ng malaki sa pananakit ng kalamnan. Mayroon ding isang eksperimento kung saan pinakain ng quinoa sa tanghalian ang mga nakatatanda at kinabukasan sa kanilang walking test, mas maganda ang kanilang performance kaysa sa mga kumain ng puting tinapay. Paano ito kainin sa pinakamahusay na paraan? Ang quinoa ay may mapait na balat sa labas, kaya bago lutuin, siguraduhing ilagay ito sa isang pinong salaan at banlawan ng maraming beses sa ilalim ng umaagos na tubig. Pagkatapos lutuin ito tulad ng pagluluto ng kanin. Maaari mo itong ihalo sa itlog at espinaka sa umaga o gawin itong pangunahing pagkain sa gabi kapalit ng kanin. Kung kakainin mo to sa gabi, ang mga sustansya nito ay tahimik na mag-aayos ng iyong mga binte habang natutulog ka. Sa susunod na araw, matutuklasan mong mas malakas ang iyong mga binte at mas matatag kang maglakad. Ika, to pwesto beetroot. Narating na natin ang pangalawang pwesto sa listahan, ang beetroot. Hindi lamang ito isang gulay na may magandang kulay, ito ay isang natural na booster para sa iyong sistema ng sirkulasyon ng dugo. Ang sikreto sa galing ng beetroot ay nasa taglay nitong kayamanan na tinatawag na nitrate. Kapag nakain na ang bagay na ito, ay nagiging isang traffic commander na ang pangalan ay nitric oxide. Malaki ang kakayahan ng commander na ito. Agad nitong inuutusan ang lahat ng iyong mga daluyan ng dugo, lalo na sa iyong mga binte na pansin lahat. Palaparin ng kaunti ang daan para mas mabilis tumakbo ang mga sasakyan. Isipin ninyo, kapag lumapad na ang daan, ang masustansiyang dugo na may dalang oxygen at nutrisyon ay mabilis na dadaloy patungo sa mga kalamnan ng iyong binte. Madalas maramdaman ng ating mga nakatatanda na naninigas at nanlalamig ang kanilang mga binte, at kadalasan ito ay dahil masyadong makitid ang daan at may traffic jam. Tinutulungan ka ng beetroot na buksan at palaparin ang daan. Kapag busog na sa nutrisyon ang iyong mga kalamnan, natural na nagiging mas malakas at mas mabilis ang reaksyon nito. Isang napaka-autoritatibong pag-aaral ang natuklasan na matapos painumin ng beetroot juice ang isang grupo ng mga nakatatanda, ilang oras bago maglakad, ang kanilang bilis sa paglalakad at lakas ng binte ay tumaas agad ng average na 19%. Ang epektong ito ay masasabing instant. Paano ito kainin sa pinakamahusay na paraan? Hindi mo kailangan kainin ito ng hilaw, pareho lang ang epekto kung ito ay steamed o inihurno. Pwede rin gawing juice.
Kung pipiliin mong uminom ng purong beetroot juice, tandaan na bumili ng walang idinagdag na asukal. Iminumungkahi na uminom ng isang maliit na baso, mga 150 ml sa umaga, nang walang laman ang tiyan o kalahating oras bago maglakad. Halos agad mong mararamdaman na mas magaan ang iyong mga binti at hindi madaling mapagod. Ang paraang ito ay napakabisa na kahit ang mga profesional na atleta ay ginagamit ito bago ang kompetisyon upang mapabuti ang kanilang performance. Unang pwesto, pinakuluang sabaw ng buto bone broth. Ngayon na ang sandali ng pagbunyag ng kampiyon. Kung ang mga naunang pagkain ay tumutulong sa iyong mga kalamnan na mag-refuel at mag-lubricate, ang pagkaing nasa unang pwesto ay muling itinatayo mula sa ugat ang buong sistema ng suporta ng iyong ibabang katawan, kasama ang kalamnan, kasukasuan at buto. Ito ang hindi mapapantayang hari sa listahang ito, ang pinakuluang sabaw ng buto o bone broth. Wag na wag ninyo itong ipagkamali sa karaniwang sabaw ng karne na iniinom natin. Ang tunay na bone broth ay likidong ginto na naglalaman ng lahat ng pangunahing sangkap na kailangan ng iyong katawan para sa pag-aayos, collagen na nagpapadula sa mga kasukasuan, mga anti-inflammatory compound na nagpapabawas ng sakit sa kasukasuan, at iba't ibang amino acids na direktang ginagamit sa pagbuo ng kalamnan at pag-iwas sa pagkawala nito. Sabay nitong ginagawa ang dalawang malalaking bagay. Una, nilalagyan nito ng pampadulas ang iyong naninigas na tuhod at bukong-bukong. Pangalawa, direktang inihahatid nito ang building glue na kailangan para sa pag-aayos ng kalamnan. Natuklasan sa isang pag-aaral na matapos uminom ng bone broth na mayaman sa collagen, sa loob lamang ng 24 oras nagkaroon ng malinaw na pagbuti sa paggana ng mga binti. Sa loob ng isang linggo, ang lakas ng kalamnan at flexibility ng katawan ay tumaas ng average na 36%. Bakit napakabilis ng epekto? Ang susi ay ito ay isang iniinom na nutrisyon. Lahat ng magagandang bagay sa sabaw ay napakuluan na at naging likido. Hindi na kailangang maghirap ang iyong tiyan para tunawin ito. Pagkainom mo agad ito nasisipsip. Maraming nakatatanda ang nagsasabi na pagkatapos maglakad o gawin ang mga gawaing bahay, ang pag-inom ng mainit na bone broth ay mabilis na nag-aalis ng paninigas. At sa loob ng ilang oras, mas matatag at mas kumpiyansa na silang maglakad. Paano ito kainin? Sa pinakamahusay na paraan, magluto sa bahay gamit ang buto ng baka o manok, magdagdag ng kaunting apple cider vinegar para matulungang mailabas ang mga sustansya mula sa buto. Pakuluan sa mahinang apoy ng hindi bababa sa 12 oras para sa pinakamahusay na epekto. Ang pinakamagandang oras para inumin ito ay sa umaga nang walang laman ang tiyan o pagkatapos ng aktibidad. Uminom ng isang tasa, mga 200 ml, habang mainit-init. Magsusupply ito ng halos agarang epektibong nutrisyon sa iyong mga binti na inaayos at pinapalakas ang iyong mga kalamnan at kasukasuan mula sa ugat. Para sa mga nakatatandang nahihirapan sa panghihina ng binti, ang bone broth ay hindi lamang isang sabaw. Ito ang sukdulang panggatong para sa iyong mga binti. Ngayong alam na natin kung ano ang kakainin, kailangan din nating malaman kung paano ito kainin para sa pinakamahusay na epekto. Narito ang 5 napatunayang napaka-epektibong sikreto sa pagkain na magpapalakas ng epekto ng mga nabanggit na pagkain sa 120%. Sikreto 1, simulan ang iyong araw sa isang functional na inumin. Para sa mga binti ng ating mga nakatatanda, ang pag-inom ng isang baso ng beetroot juice o tart cherry juice sa umaga nang walang laman ang tiyan bago kumain ng anuman ay isang gawi na maaaring magbago ng lahat. Kapag walang laman ang tiyan, ang mga sustansya nito ay mas mabilis at mas kumpletong masisipsip ng katawan ng walang anumang hadlang. Ito ay katumbas ng pagpapadala ng unang batalyon sa simula ng araw upang ayusin ang iyong mga daluyan ng dugo at apulahin ang pamamaga sa iyong mga kalamnan. Kapag nagsimula ka ng gumalaw, natural na mararamdaman mong mas maliksi ang iyong mga paa at binti at mababawasan ang paninigas sa umaga. Sikreto 2, pagsamahin ang makina ng kalamnan sa pangmatagalang panggatong.
Kapag kumain ka ng salmon o bone broth na nagbibigay ng mga materyales sa pagtatayo, siguraduhing isabay ito sa pangmatagalang panggatong tulad ng quinoa o lentehas. Ang iyong kalamnan ay hindi lamang nangangailangan ng protina para sa pag-aayos kundi pati na rin ng tuloy-tuloy at matatag na enerhiya para gumana. Ang puting kanin at noodles ay parang tuyong dayami na mabilis mag-apoy ngunit mabilis ding maubos kaya madaling makaramdam ng panghihina. Samantala ang quinoa at lentehas ay parang dekalidad na uling na tuloy-tuloy at matatag na nasusunog sa loob ng ilang oras na nagbibigay ng lakas sa iyong mga binte sa buong araw. Sikreto 3. Samantalahin ang gintong bintana ng paghilom pagkatapos ng ehersisyo. Tandaan, ang propesyonal na pamamaraan na ito sa loob ng mga 20 hanggang 30 minuto pagkatapos ng iyong aktibidad sa umaga o magaan na paglalakad uminom ng isang tasa ng mainit na bone broth, sa oras na ito ang iyong mga kalamnan ay parang tuyong espongha at pinakamalakas ang kakayahan nitong sumipsip ng nutrisyon. Ang pag-inom ng mainit na bone broth ay nagpapahintulot na ang building glue at pampadulas nito ay agad na masipsip at direktang mapunta sa mga bahaging nangangailangan ng pag-aayos kaya't napakabisa nito. Sikreto 4 bombang magnesium para sa pulikat ng binti. Kung madalas kang pulikatin sa gabi o umaga, ang sikretong ito ay para sa iyo. Kumain ng 1 hanggang 2 kutsara ng ibinabad na buto ng kalabasa sa umaga. Ang pulikat ay kadalasang dahil sa kakulangan ng pampadulas tulad ng magnesium sa katawan. Ang pagbabad sa buto ng kalabasa sa magdamag ay nag-aalis ng mga bagay na humahadlang sa pagsipsip na nagpapahintulot sa ating katawan na lubos na magamit ang mga pampadulas na ito. Sikreto 5. Isama ang tagalinis ng daluyan ng dugo sa bawat pagkain. Magdagdag ng kaunting lutong espinaka sa iyong almusal. Ito ay isang napakasimpleng gawi na may malaking kapalit. Kahit idagdag sa quinoa bowl o sa itlog, napakadali. Ang pangmatagalang pagsunod dito ay magpapahintulot sa traffic commander nito na patuloy na linisin ang mga daluyan ng dugo sa iyong binti. Ang lakas ng epekto ay hindi sa dami ng kinakain sa isang beses kundi sa patuloy na pagkain araw-araw. Ang 8 pagkain ito na iyong natutunan ay hindi lamang isang simpleng listahan ng pagkain. Ito ay parang isang kumpletong toolbox para sa pag-aayos ng kalamnan ng binti na nagtutulungan mula sa buto ng kalabasa na mayaman sa pampadulas ng kalamnan na magnesium hanggang sa tart cherry juice na may malakas na kakayahang umapula ng apoy, mula sa beetroot na epektibong nagpapalapad ng kalsada ng daluyan ng dugo hanggang sa bone broth na nagbibigay ng sukdulang building glue. Kapag pinagsama mo ang mga ito, ang pamamaraang ito, ang iyong sukdulang sandata upang maibalik ang lakas ng iyong mga binte, bawasan ang pagod at muling makamit ang kalusugan at sigla. Mangyaring tandaan ang panghihina ng binti ay hindi dapat maging isang tatak ng pagtanda na kailangan mong tanggapin. Kadalasan ito ay dahil lamang sa kakulangan ng iyong katawan sa ilang mahahalagang panggatong o piyesa at ang iyong mga binte ay agad na magbibigay sa iyo ng tunay na pakiramdam bilang kapalit kapag napunan mo na ang mga ito. Mararamdaman mong mas malakas kang maglakad, mas magaan ang iyong mga hakbang at muling makakamit ang kumpiyansa na maglakad kahit saan mo gusto nang walang takot at lahat ng ito ay nagsisimula sa iyong plato. Mula ngayon, maglakas loob na. Subukan ang 8 pagkaing ito. Kinaumagahan, maingat na obserbahan ang iyong mga binte. Malamang na matutuklasan mong bumuti ang iyong kontrol sa kanila, gumanda ang iyong balanse at nabawasan ang paninigas. Bawat subo ay muling pagtatayo ng iyong malalakas na binti. Aling pagkain ang gusto mong subukan muna? O baka naman ginagamit mo na ang ilan sa mga ito? Mangyaring sabihin sa amin sa comment section. Tandaan ang iyong pundasyon ay ang iyong mga binte. Hanggat aalagaan mo sila ng may karunungan, dadalhin kanila sa mas malayo kaysa sa iyong inaakala. Kung sa tingin mo ay malaki ang naitulong ng video na ito sa iyo, huwag mag-atubiling mag-like para suportahan kami at pakishare din sa mga nakatatandang nahaharap sa parehong problema.
Kung nais mong makakuha ng mas maraming siyentipiko, makatwiran at praktikal na profesional na payong pangkalusugan na may siyentipikong basehan, siguraduhin mag-subscribe sa channel na ito, Ang Gabay sa Kalusugan. Malugod naming tinatanggap na ibahagi mo ang iyong mga pagsubok at pagbabago sa comment section. Ang bawat pagbabahagi mo ay maaring magbigay ng pag-asa sa ibang kaibigan. Hanggang sa susunod na video,